Kumpiyansa ang House Justice Committee na may sapat silang numero sa Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Posible naman po sa Hunyo pa gumulong ang mismong paglilitis sa Senado. Narito ang report ni JC Cosigo. Hindi bababa sa 106 na boto o 1/3 ng Kamara. Yan ang kailangan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kapag ma-impeach ang bise, iaakyat ng Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Ang House Justice Committee, kumpiyansa na maaabot ang numerong yan. Very high confidence it will go to the Senate for trial. Yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. Sa totoo lang, hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balye na ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin. Sa naunang reklamong impeachment sa bise, 7 articles ang ipinadala sa Senado. Nakalaon na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Pero sa pagkakataon daw na ito, posibleng magiging 4 na lang yan. Yung main naman po ay unexplained wealth, bribery, yung po confidential funds misuse, at ito po nga threats against the President. Sa ngayon, binabalangkas na ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Sa Lunes, May 4, inaasahang maaaprobahan yan sa komite bago itransmit sa plenaryo. Dito pagdedebatehan at pagbobotohan kung i-impeach ng Kamara ang bise. Kung tuluyang ma-impeach, may binanggit na raw si House Justice Committee Chairman Jervy Luistro na posibleng maging House Prosecutor sa impeachment trial. Isa na raw dyan si Ridon, kasama Senator Representatives Isabel Zamora, Leila de Lima, Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Diokno at Lorden Suwan. Maliban sa kanila, inaasahang magkakaroon din ng private prosecutors para sa paglilitis sa bise. Samantala, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maaaring mag-convene agad ang Senado bilang impeachment court oras na matanggap ang Articles of Impeachment. Pero baka sa Hunyo pa raw masimula ng mismong paglilitis. Maaaring kailanganin pa raw kasi ng di bababa ng 3 linggong paghahanda para sa mga proseso, tulad ng pagpapadala ng summons o pagpapatawag sa mga kailangang ipatawag sa paglilitis at pagmamarka ng mga ebidensya. Ang tanong, sisipot kaya ang bise sa mismong trial? Ang sabi ng abogado ni VP Sara, handang humarap sa impeachment trial si VP Sara. Pero hindi raw sa lahat ng araw ng paglilitis. Pero duda dyan ng isang human rights lawyer. Ang fairness forecast ko, hindi siya attend. No, hindi siya attend kasi allergic nga si Sara Duterte matanong. Sara Duterte should attend because this is the highest accountability mechanism as provided for in no less than our Constitution. The impeachment proceedings is a stress test for Philippine democracy. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph, at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.